Isang masayang araw sa inyong lahat, sa ating mga kapanalig sa grade 5 na nakatutok sa ating aralin sa EPP AFA para sa quarter 2 week 2 ng inyong aralin sa EPP. Ang ating pag-aaralan ay mga batas, serbisyo at huwarang tagapag-alaga sa pagpapaunlad ng poultry animals. So simulan na natin agad-agad. So para sa ating unang araw, narito ang ating tanong. Kahit sino ba ay maaring magparami ng alagang hayop sa kanilang bakuran o sa bawat bakuran? Alam mo ba kaya na may alam ba kayong mga panuntunan o batas na dapat gawing gabay kung nais magparami ng mga alagang hayop? Halimbawa, nakaisip kang mag-alaga ng mga sisiyo at ito ay nakahiligan mo. Hanggang sa hindi mo na namalayan, umabot na pala ng 50 ang mga manok. No, yung sisi mo naging manok na. Dumami na ito. Ngayon, ganun lang ba kadali na pwede kang mag-alaga ng 50 mga manok sa inyong bakuran? O may mga batas kaya na sumasaklaw sa ating pag-aalaga at pagpaparami ng mga alagang hayop? At pamilyar ka ba sa logo na iyong nakikita sa harapan? Iyan ang ating mga sasagutin at tatalakayin sa ating pag-aaral sa linggong ito. Ngayon, para sa ating paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto ng aralin, pamilyar ka ba sa mga logo na inyong nakikita? Maaari mo bang piliin kung alin sa mga iyan ang sa tingin mong sinisimbolo ng logo na iyong nakikita? At mamaya ay ating tutukuyin at inyong mauunawaan kung anong mga ahensya ba ng gobyerno ang sinasaklaw ng mga logo na ito. O sinasaklaw o sinisimbolo o sinasagisag ng mga logo na inyong nakikita. Para naman sa ating paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, pagtapat-tapatin ang mga salita sa hanay A sa kanilang mga kahulugan sa hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga letra. Ating tingnan, ano nga ba at ating bigyan ng pagpapakahulugan ang 5 salita na ating nakita kani-kanina lang? Batas, ito ay mga makatarungang prinsipyo na gumagabay sa kilos ng mga tao sa kanyang pakikisalamuha sa lipunan upang magkaroon ng kaayusan para sa lahat. So ito yung keyword natin, kaayusan. Sapagkat kapag walang walang batas, walang kaayusan sa ating lipunan. Local ordinance, ito ang mga batas o alituntunin na ginawa at inilathala ng mga lokal na pamahalaan. Ahensya ng gobyerno. Sila ang grupo ng mga tao mula sa pambansang gobyerno na naatasan na magpatupad ng batas at magbibigay tulong sa mga nasasakupan nito. Non-government organization. Ito ang mga samahan ng mga pribadong kumpanya, grupo at pangkat ng mga tao na nagbibigay tulong sa mga nangangailangan. At veterinaryo, sila ang mga taong tumitingin at gumagamot sa mga hayop na may sakit o karamdaman. So sa madaling salita, sila ang doktor ng mga hayop. Para sa ating ikalawang araw, mayroon tayong mga reading resources dito. At sabi nga, sa pagpaparami ng alagang hayop o animal production, dapat na malaman na may mga piling batas, lokal na ordinansa at mga ahensya ng gobyerno at non-government organizations na ang hangarin ay magbigay ng serbisyo upang maging matagumpay ang bawat Pilipino sa pag-aalaga ng poultry animals. Upang matiyak ang tagumpay ng industriya ng animal production, naglungsad ang ating pamahalaan ng mga piling mga batas na nangangalaga para dito. Isa na rito ang Organic Agriculture Act of 2010. Layunin ng batas na ito na isulong ang organikong pagsasaka sa ating bansa. Dahil organic farming ang tanging paraan upang maling bumalik ang sigla ng ating lupa at pagsasaka. Malaking tulong ang batas na ito upang pangalagaan ang ating mga alagang hayop.
Ayon sa Philippine Organic Agriculture Act of 2010 o RA 10068, ang organic agriculture ay naglalaman ng pang-agrikulturang sistema na naglalayong maitaguyod ang ekonomikal, katanggap-tanggap sa lipunan, bubuhay sa ekonomiya at teknikal na produksyon ng pagkain at mga hibla. Nais nito o ng RA 10068 na bawasan at iwasan ang paggamit ng mga kemikal na pataba, pestisidyo at mga parmasyotikong produkto na may masamang epekto sa kalusugan at kapaligiran. Ang salitang organiko ay ukol sa sistema ng pagsasaka at pagproseso ng mga pagkain na hindi gumagamit ng nakasasamang kemikal. Upang matiyak ang tagumpay ng industriya ng animal production, naglunsad ang ating pamahalaan ng mga piling batas na nangangalaga para dito. Sa ilalim ng programang nais na ipatubad ng organic agriculture ay ang higit na pagpapaunlad at pagpapatupad ng mga praktikal na hakbang na sadyang kayang makipagkompetensya sa iba, ngunit napapanatili ang industriya ng organikong pagsasaka. Narito ang isa sa mga nilalaman. Una, mas magandang kita sa sakahan at napapanatiling kabuhayan. Ang pagkakaroon ng mataas na produkto mula sa sakahan, ang pagbabawas sa mga gastusin sa pagbili ng mga kemikal na materyales at higit sa lahat ang katiyakang magkaroon ng mainam na kita para sa mga magsasaka at pag-unlad ng kanilang mga pamumuhay. Pangalawa, pinahusay na kalusugan. Katiyakan na protektado ang mga magsasaka, mga mamimili at ang publiko sa banta ng paggamit ng kemikal na produkto sa sakahan. Pangatlo, proteksyon ng kapaligiran. Ayon sa napakaraming pag-aaral, ang paggamit ng kaunti at sobrang kemikal na produkto sa mga pananim at alagang hayop ay maaaring magkaroon ng masamang epekto hindi lamang sa pananim at mga alagang hayop, higit sa lahat sa mga mamimiling tumatangkilik nito. Pang-apat, pagbabawas sa panganib ng kalamidad at katatagan sa pagbabago ng klima. Climate change ang isa sa mga pagbabantang panganib sa bawat tao at iba pang bagay na may buhay. Ang patuloy na paggamit ng mga kemikal na produkto ay nakadaragdag sa patuloy na epekto ng climate change hindi lamang sa bansa, maging sa buong mundo. Katarungang panlipunan. Ang pagbili ng paggamit ng mga raw materials mula sa mga negosyanteng Pilipino ay makakatulong upang patuloy na makita ang pag-unlad ng bawat bahagi ng lipunan. Sa paraang ito, maitataguyod ang karapatang pantao, pagkakapantay-pantay, estado o kasarian man, mahusay na pamantayan sa paggawa at paggalang sa karapatan ng pagpapasya sa sarili o ng sarili. Maliban sa Philippine Organic Agriculture Act of 2010 o RA 10068, marami pang mga batas ang nagtataguyod ng pagpapatuloy at pagpapaunlad ng sakahan at pagpaparami ng hayop sa bansa. At ang mga batas o panuntunan na ito ay tinitiyak na naipapasunod sa bawat isa sa pamamagitan ng iba't ibang departamento, kagawaran o ahensya ng ating pamahalaan. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Unang-una na rito ang Department of Agriculture o yung ating kagawaran ng agrikultura o kagawaran ng pagsasaka. Ito ang ahensya ng pamahalaan na inatasan na magpatupad sa pagpapayabong, pagpapataas ng kita ng mga magsasaka sa bansa. Saklaw rin ito ang pagpaparami ng pag-aalaga ng hayop at kasiguraduhan na magiging maunlad ang rural na sektor. Bureau of Animal Industry o Kawanihan ng Industriya ng Hayop. Ang ahensyang ito ng pamahalaan ay may tungkulin na bumuo at maglungsad ng mga programa para sa pag-iwas, pagkontrol at pagpuksa ng iba't ibang sakit na maaring makaapekto sa mga alagang hayop tulad ng baboy at manok. Gayon din ang kasiguraduhan na mapaunlad ang sektor ng pagsasaka at pagpaparami ng alagang hayop sa bansa. Ang National Swine and Poultry Research and Development Center or NSPRDC ay isang sangay ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry na naatasan na magsagawa ng mga pananaliksik, pagpapaunlad, konserbasyon at pagpapabuti ng mga lahi ng mga baboy at manok
na maaaring paramihin sa bansa sa tulong ng teknolohiya. Sa pananaliksik na ito ay inaasahan ang pagkakaroon ng pag-unlad sa negosyo ng paghahayupan, magbigay ng karagdagan sa kabuhayan at pataasin ang kita ng mga magsasaka, lalong higit ang mga maliit na magsasaka. Veterinarian Office ng bawat lungsod at bayan. Karaniwang ang bawat lungsod, bayan o lalawigan sa bansa ay may mga veterinaryong maaring lapitan at hingan ng tulong ng mga nagpaparami ng alagang hayop. Dito ay libreng makakahingi ng tulong at payo sa mga alagang hayop. Department of Environment and Natural Resources. Ang pangunahing tungkulin ng ahensya ay ang pagpapanatili, pangangasiwa, paglinang at wastong paggamit ng mga likas na yaman at kapaligiran ng bansa. Partikular ang pangangalaga sa mga kagubatan at pastulan, mga yamang mineral, pagreserba ng mga tubig kanlungan, lupaing bayan, gayon din ang pagbibigay ng lisensya at resolusyon sa lahat ng likas yaman ng naayon sa batas. Gayon din ang matiyak na pantay ang pagbabahagi ng mga benepisyo mula sa mga ito sa kapakanan ng kasalukuyan at susunod pang salinlahing Pilipino. DTI o Department of Trade and Industry. Ito ang nagsisilbing pangunahing coordinative, promotive, facilitative at sangay ng pagkakaroon ng resolusyon ng pamahalaan para sa mga gawaing may kinalaman sa kalakalan, industriya at pamumuhunan sa bansa. Ang DTI ay may mandato na paigtingin ang gawain ng mga pribadong sektor upang mapabilis at mapanatili ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga komprehensibong hakbang at deregulasyong programa at patakarang magpapalawak sa lokal at dayuhang kalakalan. Department of Labor and Employment o DOLE. May mandato ang ahensya na ito na gumawa, magtakda at magpatupad ng mga patakaran at programa at serbisyo at magsilbi bilang isang tagapag-ugnay ng mga pulisiya sa larangan ng paggawa at empleyo. Nasa mandato rin ng ahensya na masigurong napapatupad ang mga probisyon ng batas sa paggawa ng Pilipinas upang matiyak na naibibigay ang benepisyo ng mga manggagawa sa ating bansa. Sunod naman ay ang ang sunod naman ay ang Department of Science and Technology o ang DOST. Ito ay may tungkuling tagapag-ugnay sa mga proyektong may kinalaman sa agham at teknolohiya. Ang ahensya ay naatasan rin na magsagawa ng patakaran at mga proyekto sa larangan ng agham at teknolohiya bilang tagapagtaguyod ng kaunlarang pambansa. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang TESDA ang siyang bumubuo ng mga manpower at skill plan. Nagtatakda rin ng ahensya ng angkop ng mga pamantayan at pagsusulit sa kasanayan, koordinasyon at sumusubaybay sa mga patakaran at programa na may kinalaman sa manpower. Nagbibigay rin ng mga wastong direksyon sa patakaran at mga patnubay para sa paglalaan ng mga mapagkukunang manggagawa. Gayun din mula sa mga institusyon ng TVET, mula sa pribado at pampublikong sektor. Ang TESDA ay ahensyang patuloy na tumutugon para sa pagkakaroon ng epektibo at mahusay na paghahatid ng napakaraming serbisyo sa mga kliyente nito. At upang maipagpatuloy ang pagsasakatuparan ng multi-pronged mission nito, ang TESDA Board ay bumuo ng isang eskema at programa na nakakatulong sa pagbibigay ng pinakamataas na pagsasanay at pagpapaunlad ng yamang tao sa iba't ibang lugar, sektor ng industriya at paggawa at institusyon. So alam niyo ba, yung TESDA ay isang mahalagang ahensya na kung saan ito ang sumisiguro na ang bawat isa sa atin na kumuha ng iba't ibang technical skills ay talagang nakakapasa. Kasi 'di ba, may mga national certificates silang ibinibigay, NC1, NC2, at kailangan mo itong i-renew na may kinalaman sa mga skills, 'di ba? Yung
Halimbawa, bartending, ano pa ba, yung housekeeping, meron pa tayong yung SMAO, 'di ba? Yung um, may kinalaman sa yung mga paghihinang, hindi ba? At kinikilala ito sa ibang bansa, lalo na sa mga bansa na nangangailangan ng mga skilled workers. Kaya malaking bagay talaga ang TESDA, no, sa ating bansa. Isa to sa mga mahalagang ahensya ng bansa na kung saan dumadaan sa kanila lahat ng ating mga skilled workers at binibigyan nila ng sertifikasyon, dumadaan sa iba't ibang pagsusulit, lalo na yung kumbaga hindi lang basta written test ito, talagang pinapractice talaga nila. Kumbaga kailangan ipakita talaga nila at mapatunayan na husto at wasto ang kanilang kakayahan para maipasa yung skill test na ibinibigay nila. So may mga iba't ibang silang testing centers na kung saan may mga nagbibigay talaga dito, no, ng mga pagsusulit para matiyak na mahusay, no, at dekalidad yung ating mga manggagawa, no. Hindi lang dekalidad, kumbaga meron silang kakayahan, no, wasto at angkop na kakayahan na batay doon sa skills na kanilang pinag-aralan at kanilang kumbaga kailangan nila ng sertifikasyon na pagpapatunay na mahusay sila sa skills na ito. Sunod ay ang Food and Agriculture Organization, isang espesyal o nasangay ng United Nations na may layunin na labanan at sugpuin ang laban sa kagutuman. Ang kanilang layunin ay upang magkaroon ng seguridad sa pagkain para sa lahat at magkaroon ng katiyakan na ang bawat tao ay may regular na mapagkukunan ng mga sapat at may mataas na kalidad na pagkain upang mamuhay ng aktibo at malusog ang bawat isa. So para sa ating paglalapat at pag-uugnay, so isulat ang fact kung wasto ang inilalahad ng bawat item at bluff naman kung mali. Para sa ating ikatlong araw, so ang gawaing animal production ay sadyang kawili-wili at talagang mapagkakakitaan, lalo na kung kayo ay masipag at lalo na kung talagang hilig ninyo ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop. Sa gawaing ito ay may nagaantay na biyaya. Maraming Pilipino na ang umunlad ang pamumuhay dahil sa pag-aalaga ng mga hayop. So ating silang kilalanin. So kilalanin natin yung mga taong naging matagumpay sa larangan ng pagpaparami at pag-aalaga ng mga hayop. Una na rito si Leo Alduesa mula sa San Jose, Batangas. At ang kanyang yung industry niya ay yung manok at itlog. Si Leo ay nagtrabaho bilang mekaniko sa Middle East. Ang pagiging OFW ay batid niyang hindi panghabang buhay na trabaho. Kaya naglakas loob siyang sumugal at nagpasimula ng isang poultry business sa San Jose, Batangas. Dumaan sa kanilang buhay sa kabuhayan ng iba't ibang suliranin, ngunit hindi siya nagpadaig sa mga suliraning ito. Dahil sa sipag at determinasyon, naging matagumpay siya sa larangan. Sabi nga nila, sa isang negosyo, ito ay isang sugal. Hindi ba? Hindi mo alam kung ikaw ay magtatagumpay o magiging failure or hindi magtatagumpay o malulugi yung iyong negosyo. Pero syempre, yun ay kakambal na sa pagtatayo, no, ng isang negosyo. So kailangan yung determinasyon mo hindi mawawala. Talagang tutok ka, no, kagaya ni Sir Leo Alduesa na alam niya hindi panghabang buhay ang kanyang pagiging isang OFW. So mula siguro sa kanyang mga naipon at kinita sa pagiging OFW ay sinimulan niya ang kanyang poultry business. At gaya nga ng marami, dumaan din sa maraming pagsubok. Lalo na kapag, 'di ba, nagkakaroon ng yung kumbaga yung mga sakit na damay-damay na, yung mga bird flu. Yan. Isa yan sa mga kalaban ng mga animal raisers natin. So ano pa? Yung mga swine flu, talagang nauubos lahat. Kumbaga syempre sa pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng baboy, pinapakain niya, namumuhunan din tayo. So kapag nadapuan ng ganitong klaseng sakit, wala na. Game
over na. Simula ka na naman sa simula. Pero sabi nga, kapag may sipag, tiyaga at determinasyon, walang imposible at lahat ay napagtatagumpayan. Isa rin dito si Sir Albert Dwight Tamayo mula sa Basbate. Poultry at layer farming naman ang kanyang ginawa. Si Albert Dwight Tamayo ay isang registered nurse, ngunit napagtanto niya na hindi sapat ang pagkakataon sa napiling larangan. Nagdesisyon siyang bumalik sa tinubuang bayan ng Palamas, Masbate upang magpasimula ng sariling negosyo. Ang napili niya ay ang poultry farming, na sa ngayon ay isang matagumpay na nagpaparami ng poultry layer sa kanilang lalawigan. Ganon din si Chito Suarez mula sa Trinidad, Bohol, balut at sisiw supplier naman siya. Si Chito Suarez naman ay tubong Bohol. Ang negosyo niya ay ang pagpaparami ng itik. Nagsusuple rin siya ng itlog at balut sa kanilang lalawigan. Former Secretary Emmanuel Piñol mula sa Bukidnon, native chicken naman. Si Emmanuel Piñol ay dating kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Naniniwala siya na ang bawat pamilyang magsasaka ay dapat na mag-alaga ng hindi pababa sa 20 ulo ng free-range na manok. Ito ay pwede nilang maihanda sa pagkainan sa araw-araw. Ang pag-aalaga ng manok sa likod bahay ay isa sa mga pinakamahusay na gawain sa pagsasaka dahil mabilis itong pagkakitaan at mababa ang panganib na dulot nito sa kalikasan. So ito ay kung kayo ay mayroong lugar o medyo malaking lugar sa inyong bakuran o doon sa inyong likod bahay. Pero kung kagaya ng ating mga bahay dito sa lungsod na halos dikit-dikit, wala nang lugar para mag-alaga ng maraming manok, yung umaabot ng 20. Siguro 1, 2, 3 hanggang 5 maaari kasi syempre kailangan mo ring tutukan ito dahil may mga amoy ito, no? At baka mareklamo tayo ng kapitbahay kapag hindi natin ito naasikaso. Kagaya na rin lamang ito ng pag-alaga natin ng aso, pusa, 'di ba? Na talaga namang kailangan tutukan din dahil yung kanilang yung mga waste nila, yung mga dumi nila ay makakaapekto sa ating kapitbahay kapag hindi din natin ito pinagtuunan ng pansin. Ika-5, si Leo Sungkip mula sa Davao City, itik at pato. Si Leo Sungkip ay nagpasimula at nagtagumpay sa pagpaparami ng itik at pato sa lalawigan ng Davao. Dahil dito, siya rin ay nagsusupply ng balut sa kanilang lalawigan at gayon din sa mga karatig lalawigan. Para sa ating pagsasanay, pagtambali ng mga kilalang nagpaparami ng hayop sa bansa at ang kanilang sinimulang alagaang hayop. Isulat ang letra ng tamang sagot. So, sunod naman, ang ating kayo ay maglalaro ng tumpak nurse. So, hahatiin kayo sa 2 pangkat na mag-uunahan sa pagsagot ng mga tanong. Okay, so kailangan parehas ang inyong magiging sagot. Para sa ating ika-4 na araw, so narito ang ating ikatlong kaugnay na paksa. Mga katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay sa pag-alaga ng poultry animals. Ano ba dapat yung ating mga katangian? Ano ba dapat yung ating mga pag-uugali na dapat taglayin para maging matagumpay tayo sa pag-aalaga at pagpaparami ng poultry animals? Una, malakas ang loob. Katangian na nagpapakita na hindi natatakot na sumubok ng bagong gawain tulad ng pagpaparami ng alagang hayop. Siyempre, dapat masipag. Katangiang kilala ang bawat Pilipino sa pagiging masipag. Ito ang katangian na nagpapakita ng masusing paggawa ng iba't ibang gawain na kaakibat ng pag-aalaga ng mga hayop tulad ng pagpapakain, paglilinis ng kulungan at marami pang iba. Siyempre, hindi lang basta dapat ang titingnan natin yung kita. Dapat alam din natin ano ba yung dapat na gawin. Lalong-lalo na ito, yung paglilinis ng kulungan, pagpapakain, hindi ba? Mga vitamins, ano yung mga kailangan mong mga gamit, no? Para maging, kumbaga, mabawasan yung, syempre sa lahat ng, halimbawa ng mga hayop, hindi naman yan 100% nabubuhay. Kumbaga, mabawasan yung bahagdan ng
pagkamatay o yung pagbawas ng mga iyong alagang hayop. Syempre, kapag nabawasan yun, bawas kita din. So, kailangan mag-iisip kayo syempre ng paraan. At kasabay ng mga paraan na yun ay ang sipag. Kasi kapag marami ka lang may iniisip na paraan, pero wala namang sipag doon, o sino maglilinis? Unless meron kang malaking puhunan para kumuha ng tao at ipagawa ang mga ganitong bagay. Pangatlo, matapat. Dapat itong taglayin ng isang taong nagnanais na magtagumpay sa pagpaparami ng alagang hayop. Dapat maging matapat sa pakikipag-usap sa mga taong magiging katuwang sa paghahayupan. Tulad ng mga taong maaring bumili ng iyong mga produkto. Syempre, kailangan patas kang lumaban, di ba? Kumbaga, dapat matapat ka sa mga katransaksyon mo, sa mga iyong tauhan, hindi ba? So, dapat maging katangian mo ito para magkaroon ka ng, kapag matapat ka, maraming magtitiwala sa'yo, maraming gusto kang katrabaho kasi ikaw ay patas sa lahat. Okay. Masigasig. Ang mga gawain sa animal production ay hindi gawaing biro, totoo po ito. Kaakibat lahat ng animal production, syempre yung mga hindi magagaan na gawain na dapat mo ring isipin na kailangang gawin. Kaya dapat kung ikaw ay nagbabalak na magparami ng hayop, dapat handa ang iyong sarili sa mga gawain at responsibilidad na kaakibat nito. 5. Maparaan. Sila mga taong hindi pinahihinaan ng loob sa tuwing may di inaasahang pangyayari habang nag-aalaga ng hayop. Yun nga katulad ng nabanggit natin kanina. Paano kapag biglang nagkaroon ng swine flu? Paano kapag biglang nagkaroon ng bird flu na nakakaapekto sa iyong mga alagang hayop? So, dapat ikaw ay maparaan. May contingency plan ka. May plan B ka, may plan C at plan D. Paano kapag nagkaroon ng ganitong problema? Ano dapat ang iyong agarang solusyon? Okay. 6. Matatag. Kahit anong uri ng hanap buhay o negosyo man, hindi maiiwasan ang magkaroon ng problema. Talagang kakambal nila yan. Maliit o malaking problema man ay dapat handa ang iyong sarili na maging matatag. Determinado. Kung malakas ang determinasyon ng isang tao, tiyak na hindi siya magpapatalo sa mga problemang maaring dumating sa panahon ng kanyang pagpaparami ng mga hayop. Para naman sa ating pinatnubayang pagsasanay, narito ang inyong mga gawain. So, tukuyin at isulat ang katangiang ipinapakita sa bawat bilang. Para sa paglalapat at pagugnay, sumulat ng maikling sanaysay sa katangiang dapat taglayin ng isang nagpaparami ng mga alagang hayop upang pagkakitaan. Para sa ating ikilamang araw, so pabaong pagkatuto. Narito ang inyong mga sasagutan. Para sa ating pagsusulit, so basahin ang mga sumusunod na pangungusap, isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa EPP-AFA. Nawa ay nagkaroon ka ng ideya o kaisipan kung paano ba ang iyong dapat gawin kung halimbawang pagdating ng panahon ay nais mong magparami, at mag-alaga ng mga hayop o mga poultry animals. Maraming salamat sa inyong pagtutok at nawa ay may napulot kayong bagong kaalaman sa ating aralin sa linggong ito. Ako si Teacher Aisa at hanggang sa susunod nating aralin sa EPP. Paalam!